So, RA 6085. So, ito yung regulating the use of aliases o yung paggamit ng mga alias o pseudonyms. Yeah, so, sinasabi nung batas na yon, section, ano to? Sinasabi nung batas na yon, yun yung sa mga aliases. Okay? Sinasabi ng Section 1 ng batas na yon, ng Republic Act na yon, na only for the sa mga taong nasa entertainment industry ka lang pwedeng gumamit ng aliases or pseudonyms. Example nito si Coco Martin. Alam naman natin na hindi Coco Martin ang kanyang tunay na pangalan. Ang pangalan niyang tunay is Rodel Nacencieno Pacheco. Yan ang tunay na pangalan ni Coco Martin, si Aramina. Alam naman natin hindi Aramina talaga yan. Ang real name niya is Hazel Reyes. Ayan, syempre yung si Ivana Alawi, hindi naman Ivana talaga ang pangalan niya. Ang pangalan niya talaga tunay is Mariam Sayed Samir Marbella Al-Alawi. So, hindi talaga Ivana yung pangalan niya. Meron talaga siyang pangalang tunay. So, sa entertainment industry lang, pwede yun. Kasi yun common practice sa kanila. Hindi na tinanggal. At saka, syempre, pang pa-attract ng audiences, di ba? Kaya ginagamit. And then, Section 2, kung gusto mong gumamit ng pseudonym, kailangan mo pa ng court order. Meron pang court proceedings yan para magamit mo yung aliases mo. Okay? At sa Section 3, hindi pinapayagang hindi mo gamitin yung naka-indicate sa birth certificate mo. Hindi pinapayagang hindi mo gamitin yung pangalan na nasa birth certificate mo sa mga public and private documents na pipirmahan mo. Hindi mo allowed gamitin yung alias mo without stating yung tunay mong pangalan. Ba si Coco, kailangan ilagay nga muna yung pangalan niya bago niya ilagay yung Coco Martin. Kasi ang penalty sa batas na to is 1 to 5 years imprisonment at ang fee nito 5,000 to 10,000 pesos. So malaking pera. Alam naman natin karamihan dito sa Pilipinas mahirap. So kung gumamit kayo ng ibang pangalan, magdalawang isip kayo dahil makukulong kayo, magkakaroon kayo ng criminal record at magbabayad kayo ng 10,000. Saan kayo kukuha ng 10,000 at saka 5,000? Yung kakainin nyo nga hindi nyo pa alam minsan kung saan nyo kukunin. So kung mag-iisip kayo ng i-buy nga yung pangalan nyo, mag-isip-isip kayo. Lalo na kung hindi naman kayo artista. So again, disclaimer, consult a lawyer or a law student regarding this. So yun lang pa.